Imagine, nag-stop ako magbarko, parang mas marami pa akong utang nung kaysa nung bago ako magbarko. So siguro parang 4 million in debt dahil sa bahay. Talaga? Naisip mo na agad ba magnegosyo noon? Hindi, wala talaga. Nung hindi ko alam gagawin, nakita ko nagpapandesal sila tatay. So ang busy ni tatay, parang daming pera. So hindi pala porket busy, successful ba? Kumita ka ba nun? Hindi talaga. Nagbigay lang tayo ng trabaho. So what's up, Rock and Soul fam? So welcome sa Negosyo. So kasama natin ngayon ang owner, CEO ng Barrel Pro, si Sir Alfred Hidalgo. Kamusta? Kumusta? Mabuti? So sa hindi nakakaalam, the owner ng Barrel Pro, si Alfred Hidalgo, is older brother ko. Ikaw na lang, introduce mo yung business mo sa kanila. Once again, I'm Alfred. I'm from Barrel Pro. So hindi tayo CEO pero general manager tayo ng fabrication business. So nag-start kami from mga barrel drums, kaya Barrel Pro yung ating pangalan. Pero after almost 8 years, naging custom builder na tayo ng kahit ano yung gusto nyo ipagawa. Smokers, grillers, ovens, food trucks, mga brick ovens, and marami pang ibang products. Paano yung normal na araw dito? Sobrang ingay. Sobrang kanya-kanya sila, may binubuo silang ako yung more on design, tapos pagka nagawa ko na yung design, ako din yung magkakat ng machine. And then, so lahat ikaw, no? Design. Mostly. Dati nag-welding ako ngayon, since ang gagaling na ng mga welder natin, na-train na natin sila. Napakabihira ako ng mag-welding. Sobrang gulo siguro dito. Kapag kayong full blast. Iba na rin kasi pagka matagal, parang basketball team. Pag matagal lang kayo magkakasama-sama, itutulungan sila. Quick background lang. Ano pala yung ginagawa mo before tong Barrel Pro? Nasa cruise line. 20 years ng buhay natin, nasa customer service tayo, restaurant, front of the house, no? Parang floating hotel. Oh, floating hotel. So hindi siya yung parang karga nyo yung mga tanke talaga, di ba? Hindi yan, iba din naman. Ay, yung tanker na, Actually, mas mahirap yun. Oo, pero sa inyo, more on leisure, island hopping, coastline, and then doon sa barko na yon, it can accommodate mga 5,000 passengers. Then of course, pag nasa laot ka na, nasa dagat ka na, wala silang ibang kakainan kundi yung mga restaurant outlets doon sa barko. Yun naman yung papasok yung ating trabaho, no? So as a restaurant supervisor, we are handling mga outlets. Iba-iba kasi sa barko eh. Pero magkano yung ano mo nun Tatanong, magkano yung sinasweldo mo nun nung nag-start, nung nagbabarko Simula, no? Pagka entry level ka pa lang, crew mess, no? Doon ka magsisimula sa pinakamababa, you are serving mga crew. So hindi pa mga pasahero, mga crew lang? Hindi pa eh, parang siya, stepping stone. Doon ka mag-isimula eh. Bago ka mag-serve sa mga pasahero, iti-training ka muna ng mga kapwa mo, mga crew. Every year or every contract mo, mag-move up ka ng rank. So magkano sweldo mo nun? Actually, maliit lang talaga. Maliit lang. Magkano sweldo mo nun? Nasa $300 yata lang. Ah, talaga? Oo, per cruise nun. Maliit lang, sobrang liit lang. Tapos na-promote ka na na-promote? Mabilis yung naging promotion ko noon. Siguro dahil... Sip-sip ka din. Sip-sip ako noon. Di ba? Hindi, medyo nadala ko yung sa mga Jollibee crew dyan. Nadala ko yung enthusiasm, yung sobrang focus tayo sa trabaho. Talagang binibigyan natin 100% natin. Na-promote ko pa si Jollibee, no? Pero kasi fast food chain. Pero kasi, syempre, since sinabi ko na magkapatid kami, parang nag-working student ka nun di ba? Inaano ko lang yung background natin din. Baka isipin nila, nagnegosyo ko, negosyante ka din. So baka lang nila, lumaki tayo sa pamilya na, alam mo yun, na mga negosyante din. Maganda sana yung story ang ganun, working student, tapos Pero wag natin pag-usapan kasi baka maiyak tayo na. Pero actually, hindi siya hindi. Nag-fast food chain tayo. Ikay lang, ako hindi ko na-experience. Kasi mayaman ako. Kapatid na yung babae. Pero siya siguro, na-support niya yung sarili niya. Nakadagdag. Sa akin kasi noon, more on parang lang ako. Gusto ko lang experience. Tapos hindi rin naman ako, yung kinikita ko naman, hindi ko rin naman nailalagay sa pag-aaral ko. So mabilis yung naging promotion mo. So from $300 USD, naging magkano yung sweldo mo nun? So ilang taon ka ba sa barko nun? 10 years, no? Almost 10 years din. Bago ako magbarko, maganda yung naging story eh. Nag-a-apply ako sa Magsaysay. Wala talaga akong background sa restaurant. More on fast food chain talaga. Kaya nung ini-interview ako doon sa Magsaysay, tanong sa akin,
Ano experience ko sa hotel? Sabi ko wala. So straight to the point, wala po akong experience. Ano alam mo sa restaurant? Wala po, Jollibee lang po ako. Talaga naging honest lang ako sa kanila, pero willing po akong magtrabaho kahit ano. Kahit taga Punas, kahit taga map ng... Yun ang sinabi ko, just honest, no? Ang sabi, tatawagan ka na lang. So parang hindi ako tanggap, parang hindi tanggap. Pero nandun pa lang ako sa may, pasakay pa lang ako ng LRT noon, sa may TM Calao. Tumawag na yung agency. I-hire ka namin, pero kailangan mong magkaroon ng experience sa hotel. Doon ako nakapasok sa mga hotel. Shangri-La Hotel, Dusit Hotel, Traders. Pero ano lang yon, wala pang 6 months. Kasi mabait yung ating fleet manager. Nilinya na yan tayo kaagad. Nakaalis na ako. Yun, so doon ko na natutunan most ng hotel or restaurant service sa barko na. So from, ano yung tawag? Crewmess ba? Crewmess. Ano next mo naging position nun? From crewmess, nag-crew bar. No? Okay. Nag-serve din tayo ng mga drinks sa mga sa mga crew. Nag-buffet na tayo hanggang sa nakapunta na tayo sa dining room. Almost 4 years din siguro. Naging waiter tayo. Pag tapos, waiter, medyo okay na sweldo. Waiter, maganda na yun. Maganda na yung sweldo doon. Ay, sagutin. Hindi naman ako mautang. Hindi, nung... $300 o crewmess. Siguro mga nasa $700 din per cruise. Actually, napakatagal lang. Hindi ko alam. Baka sabihin sa akin ng mga ano dito, hindi naman ganun ang presyo. Oo, ngayon mataas na siguro. Malaki na ngayon. Kasi naalala ko lang, guys, pag kami nagtatanong kasi sa akin dati, paano ako nagsimula magkaroon ng hilig sa sapatos. So, malaking part siya. Kasi nung nagbabar ko siya, syempre, alam mo naman, di man tayo well off. Kumbaga, di man tayo lumaki sa ano, di ba? Mayaman na pamilya. So, nung nagbabar ko na kasi siya, pinapadalan mo ko noon. Naalala ko, pinadalan mo Jordan, Kobe 7. Tama ba? Mga ganun, no? So, yun. So, dun din nag-start yung talagang pagkahilig ko sa sapatos. Saka, syempre, yun nga, basketball, di ba? Medyo connected talaga kasi ano dun parang sapatos. Sa US kasi, every port na pupuntahan ninyo, mapapansin mo talaga, may mga Foot Locker, di ba? Kahit nung nga hindi mo talaga plano bumili, pagka nandun ka na, parang mapapabili ka no? Saka mura pa nun. Medyo imagine mo yung Kobe nun dati, magkano lang? Mababa lang, kung maalala ko siguro mga nasa 139. Pero ngayon, grabe na yung Kobe. So, after mo magbarko, anong nangyari sa'yo? Ano ako doon? After 4 years, ba't ka pala tumigil magbarko? 6 years, nag-restaurant supervisor na tayo. Siguro mga 2-3 contracts lang as a supervisor. Buntis na si Mrs. Nabuntis si Mrs. Nung unang panganak doon sa panganay ko, yun na yung medyo nahirapan na akong bumalik. So, nung pinanganak si Jensen, yung panganay ko, nakabalik pa ako for 3 months. Pero after 3 months, nag-sign off na ako. Sabi ko, homesick na ako. Hindi ko na kaya talaga. Alam mo yung tipong for the past 9 years ng pagbabarko ko, may mga bagay ako na natatolerate ko eh. Kasi matindi rin ang politika sa barko eh. Matindi rin ang, syempre, maraming iba't ibang nationality. Pero nung 10th contract ko, medyo konting maliit na lang, medyo nare-react na ako, hindi na ako hindi ko na natotolerate. Hindi ka na masaya o ano? Homesick na ako. Gusto ko nang umuwi talaga. So malaking part si Jensen. Oo. Na nagka-baby ka na. Oo. So yung nag-sign off ako, walang plano. Walang plano talaga. Sabi ko kay Mrs. kay Ate Jane mo. Ano yung biglaan? Hindi na kasama. Actually yun. Blessing in disguise yung superior ko, na medyo nagkaroon kami ng konting, hindi naman away, no? Karoon kami ng miscommunication. Imbis na mag-away kami, nag-sign off na lang ako. No? So, at the back of my mind, gusto ko naman makita yung anak ko eh. Pinilit nila ako na wag mag-sign off. Kinausap ako ng superior ko, ganyan. Pero sabi ko, no, it's not about you. It's about my kid and my family, ganyan. So, okay naman. Wala talaga akong ipon nun. Imagine, nag-stop ako magbarko. Parang mas marami pa akong utang kaysa nung bago ako magbarko. So siguro parang 4 million in debt dahil sa bahay. Talaga? Tapos mga sasakyan pa. Kasi parang... Ang laki talaga. Bagong gawa lang halos yung bahay. Oo. Diba? Naisip mo na agad ba magnegosyo noon nung nag-stop ka magbarko? O wala? Hindi, wala talaga. Nung tumawag ko kay Jane, sabi ko, Mami, uwi na ako, ayoko na dito. Sabi naman ni Ate Jane mo, kung hindi ka na masaya dyan, dito ka na, matagal naman kita sinasabihan na huminto na. No, working naman kasi si Mrs. kaya medyo somehow magkakatulungan kami. Pag uwi ko, hindi ko alam gagawin. Nakita ko nagpapandesal sila tatay. Nagpapandesal. Hindi, naalala ko lang. So, ikwento ko rin sa kanila. So, may rock and soul na yun eh. Di ba naalala mo? May rock and soul na yun. So, nag-isip ako ng ibang
pwedeng maging business, di ba? Tapos naisip ko, dalawa kami ni Jerry, yung cousin ko naman na ngayon may restaurant din. So naisip ko, ano tayo, pandesal. So nagkaroon kami ng maliit na pandesalan lang. Nakakatawa lang pag inisip natin ngayon kasi nakita mo lang doon, ginaya mo. Ginaya ko. Tapos, pero ikwento mo. Kinumpitensya ko. Kinumpitensya mo kami ni tatay. Tapos, nasa palagtas din, same tayo ng tao. Kasi nakita ko ang busy ni tatay. Sige. So ang busy ni tatay, parang daming pera. So, hindi pala porket busy. Successful. Hindi, sige. Ganito mo. And then sabi ko, ba okay itong ang daming Puyat Oh, puyat busy Bumili ako ng kung ano yung mga gamit nyo noon. Yun yung binili ko. Tapos, inaral ko din talaga. Nag-effort din talaga. Binigay ko din talaga yung 100%. Ninakaw mo yung recipe na. And then, inaral ko siya. Pero iba yung diskarte ko noon. So, mga love ko, kasi diskarte mo, sinusulot mo yung mabayar na. Hindi. Ang ginawa ko naman diskarte noon, may mga styro boxes ako. Pandesalman yun Pangalan, Pandesalman. Tapos yung mga box na yon, idadrop ko sa mga tindahan. Pagkadating ng mga alas 11, alas 12, kukunin ko na ulit yung. Kung ilan yung nabenta nila, yun yung babayaran ko sa kanila. So parang nilalako mo yung... Oo, iba-iba yan. Marami yun. Siguro mga 20 Imagine mo from barko, naglako ka ng alos nilako mo yung talaga yung... Aside dun sa pagbabagsak. Na paglalako, di ba? Oo. Aside dun sa binabagsak ko na styro, ako mismo naglalako. Ang iba pala ang pandesal. Kailangan may sarili kang pot-pot. Yung kailangan pag... Hindi pwede pare-parehas kayo. Oo, pagka nagpot-pot ka, iba, may mga yung gano'n, kailangan may sarili ka palang... sa'yo? Wala! Iba-iba! Iba-iba kada araw kaya. Parang natitrip lang. Oo. Inaral ko rin paano yung ruta ko. Mahirap pa naman nun sa pandesal. Kailangan imamasa mo ng gabi. Paalsahin mo gising ka madaling araw. Isasalang mo yung pandesal. Actually, na-experience ko talaga yun. Tulog manok ang nila. Tapos ang kita. Sobrang liit lang talaga. Sentimos lang. Sobrang liit lang talaga. Tapos meron pa kaming kasama. Siyempre, uunahin mo pa yung staff mo. Oo. Diba? Sila yung unahin mo pa sweldohin. Kumita ka ba nun? Hindi. Hindi talaga. Nagbigay lang tayo ng trabaho. Hindi naging busy ka lang nun. Pero umattend ako ng mga franchising pa Kasi nasa isip ko nun. Kasi gusto mo ipa-franchise? Kasi nasa isip ko nun. Start small, dream big. Ang nasa isip ko nun, Pandesalman, meron Pande Ube, Pande Latik, Pande Adobo, Pande Giniling. Pero ganun naman kasi talaga, di ba? Lalo na kapag kagigil ka. Alam mo yun, pag nag-start ka ng negosyo, parang tumatalon agad yung utak mo dun sa kala to sa buong... Siguro yung naiisip mo nun. Nasa isip ko, pansin ni Jollibee yun napansin nga inasal Itong pandesal baka mapansin. Seryoso ka nun? Oo, syempre. Idealistic ka Pero kuya, palagay mo ba, lahat ng pinagdaanan mo na yun, parang may tulong dun sa kung ano Sobra. Ang laki nun, tuition fee. Naalala ko yung sabi ni Pope ng kaibigan natin. Laking lugi, effort, oras. Hindi rin pala. Na-realize ko sabi niya, tuition fee yan. Sabi niya sa akin, tuition fee yan Sabihin, hindi man sa school, pero kung papasok ka sa school, magbabayad ka ng tuition fee para malaman mo yun. Pero doon sa reality, sa totoong buhay na ginawa mo yung negosyo, para ka na rin nag-aral. So, ang dami kong natutunan doon na ibigay mo man yung 100% mo. Pagka hindi talaga yun yung para sa'yo, hindi siya magta-take off. And nabanggit ko rin kanina, di ba? Ang nasa isip ko naman noon, sabi mo wala akong plano. Ang nasa isip ko lang noon, Lord, kung kaya mo akong i-bless dito sa ibang bansa, ay kaya mo rin ako ibang i-bless dun sa Pilipinas. So, yun yung pinanghawakan mo? Yun lang pinanghawakan ko. Hindi, ayun na. Paano mo sinara yun? Hindi kasi, di ba? Hindi kasi, guys, ganito din minsan Kapag ka nagsisimula ka negosyante, yung dugot pawis, oras, ang hirap i-let go yun. Parang, minsan, kailangan mo rin maging sensitive kung ano ba to. Kailangan ko na ba itigil? O challenges? Ito ba yung sinasabi ng mga malalaking negosyante na huwag kang titigil, huwag kang susuko, challenge. Di ba? Paano, ano yung sign? Na, kasi nagka-pwesto ka din, di ba? Kumuha ako ng pwesto rito sa may... So, idol mo ako nun. Nilalabanan mo talaga. Sa highway. Ngayon, meron dong pwesto. Ang pandesal, di ba naman, bukas lang naman siya sa umaga So, nasa isip ko, uupahan ko siya ng buong araw. Tapos, ang operation ko lang is morning lang. Parang lugi ako. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng ihawan. Yung smoke kebab. Okay, Ano yun? Wala lang. Dahil lang gusto mo sulitin yung lugar. Para pagsara ng pandesal. Ay, yung renta pala. Gusto mo sulitin yung renta. Oo, sulitin ko yung renta.
Ngayon, nag-smoke kebab kami, smoke chicken, ganyan. Pero ano yun, yung barrel drum eh. Hindi pa ito mga ano na to eh. Yung talagang drum lang. Oo. Yung normal na drum. Oo. Ito yung unang-una. Ito guys, yung OG na ihawan. Thank you pa na ba dito? 2016. Imagine mo, no? Ginamit ko to sa Grab and Smoke, tapos ginamit na natin sa mga classes. Ito pa rin siya, pinipinturahan na lang namin para tumagal siya. Nakakatawa. Di mo ano to. Ang dami gustong bumili niya, hindi ko binibenta. Pero saan mo nakita idea na yun? Sa ano din, sa Jamaica, sa US, kasi nagta-travel kami. Nung nasa Texas kami, nakita ko na yung smoker na gano'n. Actually, mas malaki pa. Diba? Oo, mas malaki pa. Akala ko nga dati warmer ng restaurant yun eh. Yung para smoker pala yun. Mas malaki. Eto, maliit pa to eh. Siguro mga 4 na ganyan. Ngayon, uso yung mga food park. Meron kami dumaan sa amin na Land Cruiser. Hindi ko siya makakalimutan. Binibili niya yung Grabe, ano. sino kaya yun, no? Oo, hindi ko na maalala kung nasan siya. Land Cruiser. Land Cruiser siya. Gusto niyang bilhin yung smoker natin na initak ko lang yun eh. Binuksan ko yung drum na yun. Gamit pa. Pangit pa. Sinabi niya bibili niya. Ilang tanggi talaga ako noon. Ilang tanggi talaga. Choosy ka pa. Choosy ako noon eh. Papataas ba ako pa rin? Joke lang. Ano talagang gusto niya. Nakailang balik siya. Ano magkano binibili? Hindi ko alam kung magkano eh. Parang sinabi niya lang bibili niya. Pero hindi ko ba umabot dun sa kung magkano kasi nga ayoko ibenta. Seryoso siya? Seryoso siya. Nakailang balik siya eh. Kulit mo ah. Hindi kasi imagine ko, bakit na naginip ka lang nun? Ngayon, kasi puyat ka lagi sa pandesal. Ito ngayon, nung sige po, pero hindi ito. Kasi ayoko naman ibigay yung initak lang. Gusto ko, medyo maayos naman yung produkto. So, sinabi ko kay tatay. Si tatay kasi welder, di ba? So, may mga gamit siya sa bahay. Tay, may mga gamit ka pa ba dyan? Dinala niya, yung welding niya, dinala niya. Yung grinder niya, dinala niya dun sa bahay. Ginawa namin siya 2. Nalaman ko, food park pala siya. So, 2 order niya agad? Oo, 2. Na hindi mo naman negosyo yun? Na hindi ko negosyo yun. Wala pang Barrel Pro, wala? Wala pang Barrel Pro. So ngayon, nung dineliver ko, nakita ko food park. Kaya pala niya gusto. May mga kaibigan pala siya na may food park din. So referral. Ni-refer niya. Hanggang sa may sumunod na may order. Tapos nakita sa Facebook. Nung unang 2 order mo, inayos mo na yun agad? Inayos ko na yun. Medyo hindi na katulad nung initak lang. Hindi pa ganun kaganda. Pero somehow, medyo makinis na. Nag-research ka na? Nag-research na ako noon. Siyempre, normally naman, ang aaralin mo dyan, paano magluto. Somehow, doon sa part na yun, medyo ma-idea na ako kasi nga, nasa restaurant ako nung araw. Tapos, helper din naman ako ni tatay sa workshop. Ikaw, hindi ka marunong eh. Hindi ko marunong. Actually, yung... Kasi maging doktor ka, di ba? Hindi nga ako pinagbubuhat ni tatay ng timba eh. Parang ayun yung ano eh. Ikaw yung nakamana nun kay tatay eh. Ikaw yung laging tay pa testing. Ikaw yung si ganun eh. Nung one time, naalala ko ayaw niya akong pag-weldingin kasi nga daw, maano daw yung mata ko. Ang ginawa ko, winelding ko yung martilyo niya doon sa bakal. Hindi niya matanggal. Doon nalaman ni tatay na ba, marunong palang mag-welding yung anak ko. Anyway, yun. Hindi mo alam magagamit mo pa in the future. So ngayon, yung pagiging parang skills ni tatay, tsaka yung pagiging sa restaurant ko, medyo nag-match, no? Sabi nga, match made in heaven. At the same time, pagkakausap ko yung mga restaurant and hotel, medyo abot ko yung language nila. Kasi nga, ang background ko is hotel talaga. Restaurant talaga. Yun. Tapos, doon na tayo. Order ng 2, na-deliver mo naman. Deliver. Tapos sunod-sunod na yun. So, yung difference lang. Sorry, baka di nila alam. So, ano yung sa grilling and smoking muna? Okay. Ano lang, kahit brief lang. Kasi baka may hindi nila alam. Kasi yung smoking kasi is indirect eh. Meron siyang separate firebox. Kung nandoon yung wood and charcoal. Tapos, separate chamber din yung meat. So, hindi siya yung griller na direct yung uling nasa ibabaw niya karne. So magkahiwalay. Kung nandito yung heat source, nasa isang side naman lang kaya smoke, yung smoke lang halos. Tama ba? So dito yung apoy, tama? Kahoy. Kahoy. Dito yung meat. Bukod sa malaking smoker, tip nito. Guys, 5,000 lang, imagine niyo. Pwede ikabit yan sa smoker. Ito? Pwede siya maging firebox ng smoker. Pwede siya i-connect dito. Para maging firebox nitong... So kuwari kung mag-outing lang kaysa malaki dala mo, ito na lang. Baka naman, Barrel Pro. Joke lang. Ito, ano itong malaki na to? Powder boot, powder coated lang. Lahat? Ano ba difference sila? Kasi ng powder coating,
Mas maganda yung kapit niya, mas durable siya. Tapos mas less yung ini-emit niya na ano. Mas environmental friendly siya. Paano mo naisip na okay, sige, tigil ko na yung pandesalman ko, tapos ano na ako dun sa ano? Yun nga, sabi ni Ate Jane mo na, yun na yun. Yun na yun siguro yung sagot sa panalangin Pero natin. may kutob? May ganun ba? Hindi ko siya nakita sobrang ano. Pero ako naman kasi knowing myself, kung ano man yung trabaho na nasa harapan ko, binibigay ko yung 100% ko eh. Kasi naniniwala ako sa stages eh. For example, nasa barko ako, or let's say nasa fast food chain ako, focus ako doon. Sobrang binibigay ko 100% ko. Nagbarko ako, 100% din. Ganda nun ah. Nagpandesal ako, 100% din. So kahit anong ginagawa? Kahit anong ginagawa ko, binibigay ko talaga ng todo. No, hindi dahil sa may bisor o hindi dahil sa kung may nakakita, kundi para sa akin. China-challenge ko yung sarili ko na ibigay, saan kaya ako dadalhin pag binigay ko yung 100% ko. Lagi ko nasa isip yon. Ngayon, nung nandun na ako sa paggawa ng ihawan, syempre hindi ka hinto sa paano yung improve yun. Oo. Hindi yung pwedeng ito lang. Oo, you have to innovate eh. Kailangan mo mag-isip ng bago. Halimbawa, mayroon ka isosolve na yung pintura, hindi ubra na ganito lang eh. Dapat high temperature So siya. dati pintura lang? Oo, tapos hanggang sa research ko na yung powder coating. Lahat ng mga progress ni Barrel Pro is more on research and yung mga customer na nagsasabi na dapat ganito, ganyan. So, open ako sa mga suggestions and feedbacks eh. And then, ako din at the same time, tatayo ako sa gitna ng workshop, iniisip ko, may mas madaling paraan para gawin to. So, yung workshop mo nun, wala pa to? Wala pa, basement pa lang. Basement ng bahay mo mismo. So, dating pandesalan yun. Oo. Tama? Yes, oo. So, kinonvert mo ng welding naman. Pero nagsabay ba yun? Hindi siya nagsabay. Kasi nung gumawa ako ng dalawa, nasa labas na yung gawaan ko ng pandesal na sa may highway. So, wala ka pang Facebook, Instagram page? Wala. So, yung naka-LC na yun, sino kayo? Ano pangalan? Shoutout mo. Yung food park nila, hindi ko makakalimutan. Saan yan? Lovecraft. Sa Saan may QC. So, taga Quezon City pa? Sa may malapit sa Cubao eh. Actually, hindi na sila existing ngayon. Kasi lahat naman din ng mga food Wala park na, hindi na Pero nung time kasi na yun, sobrang init ng food park. Food park, oo. Parang una nag-start lang sa konti lang. Biglang Mga kabutihan eh. Oo, lahat Oo. ng negosyante parang naging target na eh. Ayun. So, nakabenta ka na ulit, na-refer ka. So, paano mo na naisipan na gawa? Gumawa na agad ng Instagram page, Oo, Facebook yun. page. Actually, Saan ba? Shopee, Lazada? Saan ka nagbenta nun? Tuloy-tuloy ba agad yung benta nun? O hindi rin? Hindi rin eh. More on referral lang talaga. Ay, ano pala, yung isang fleet manager namin. Yung fleet manager namin sa cruise line, bumili din sa akin. Yung Ma'am Jessica Duterte. So bumili siya sa amin sa support. Siguro dahil sa nakikita sa social media, pinost ng mga ibang bumili sa amin, nare-refer na kami ngayon. Ilan taon na ba ang Barrel Pro? We started in 2016 eh. 8 years 8 na na? rin, mag-8. So, paano siya lumaki ng ganito? Although hindi naman kami kalakihan, pero Hindi, I mean, nagsimula ka sa isang iyawan, di naman sadya may gustong bumili. Na-imagine mo ba na dito ka dadalhin? totoo, hindi mo. Kaya pagka tinatanong ako na tungkol sa Barrel Pro, wala kang credit na makuha. Of course, ako yung nandirito, pero ang credit talaga nasa Lord eh. Bakit? Kasi nung nasa pandesal ako, binigay ko yung 100% ko doon. May mga pagkakataon madaling araw umiiyak ako sa Lord eh. Si Lord, parang pagod na ako, hirap naman itong trabaho na to. Tapos nung parang may rema lang o parang somehow nag-ano lang sa akin na, pagod ka na ba? Ako naman. So binigay niya yung Barrel Pro na yon. Hindi ako pwedeng kumuha ng credit kasi nagsimula yun na hindi pinlano, wala akong nasa isip na ganon, parang binigay lang ng Lord. Hindi ka pwedeng talaga, no? Parang hindi ka Hindi pwedeng ka kumuha ng- magyabang Yes, na, totoo. hindi ako to eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, alam ko yung formula, paano Oo. Di ba totoo? Di ba? Miski sa negosyo eh. Di ba kahit sa negosyo Hindi eh. naman tayo negosyante, hindi naman tayo lumaki sa Oo. Siguro din, kung ang naging motivation ko nun gawing negosyo at yumaman, siguro hindi rin lalaki si Barrel Pro. Iba-iba yung na-enjoy mo yung process, na-enjoy mo yung journey, na-enjoy mo yung ginagawa mo. Tapos makikita mo lang, at some point, parang, ay, ang laki na pala natin. Parang hindi mo siya parang hindi mo siya intention na ganun. Pero pagka nandoon ka sa proseso na yon, na lumalaki ka, hindi mo namamalayan dahil nandoon ka sa gitna nung habang papalaki yon. Makikita mo na lang, looking back, at kung ngayon, ang layo na pala ng narating. Actually, naisip ko rin yan Dahil madalas. sa rock and soul, di ba? Oo, naisip ko rin naman yan madalas. Naalala mo dati, meron ako nabiling sapatos, di ba? Sapatos na yon nagkaroon ng problema. Sabi ko, samahan mo ako, ibabalik natin sa nagbenta. Oo. Tapos nandun tayo sa store niya. Ang sabi mo sa akin, kuya, gusto ko to. Di ba? Tapos right after nun, nakita mo yung gano'n, Wala pa masyado nun eh. Wala pa talaga Actually, nun eh. wala pang may store nun.
Kasi ang Parang bahay pa lang yun eh. bahay siya nun. Bahay lang pinuntahan natin. Sabi natin, si Paul Artadi. Oo, si Paul Artadi. Nung umuwi tayo, ginusto mo yun, parang nag-order ka dalawa. Oo, parang basta nagpa-pre-order ako noon. Oo. Tapos naalala mo yung ako nakabakasyon kaya yata, nagabarko ko pa noon eh. Paprint ako tarpaulin sa loob lang ng bahay. Yes, oo, no? Tapos gawa tayo ng pukpuk tayo. Di ba? Lagayan ng shelves. Para wala pa akong customer na. Iniisip Oo. ko lang, if ever may gustong tumingin, meron akong showroom na ganun, na wala Totoo, naman akong totoo. sapatos pa. Parang sarap lang balikan, no? Naglagay yung mga steps sa hagdanan, ginawa nating lagay na Tsaka witness ka din kung paano nag-start ng Rock and Soul eh. Oo. So, nagabar ko ka siguro na tinitignan mo din mo. Sipag eh. Kasi nung dati, medyo, hindi naman ako duda. Hindi, duda ka nun. Kasi that was after Singapore na eh. Oo. Pero bago mag-Singapore, may mga sinimula ka ring negosyo na, kumusta yung ito, umiikot. Tapos wala naman, di ba? Oo. Pero nung nakaraan na ikaw, nung Singapore, parang laser focus ka na eh. Parang nagbago yung paningin mo sa totoo. eh. Tontuwa na ako nung kasi nga. Ay, salamat. Di ba nga nasa isip namin, ano ba mangyayari sa bunso nating kapatid? Baka mamaya sabihin ng mga asawa natin, ayan na naman yung kapatid nyo, nasa gate na naman. Anyway, after Singapore, nakita ko yung and ang laki din ng tulong din ni Bernice. Oo naman. Ayun, siguro, ayun nga sabi sa'yo, if ever makuha may manghingi ng advice, paano magnegosyo, paano maging okay negosyo. Hindi mo, kasi, ang hirap, no? Walang formula, no? Oo, pero siguro number one din talaga, nang naisip ko lang, una, hanap ka ng tamang partner. Siguro, ayun yung pwede mo ma-advise na legit. Actually, asawa, di ba? Partner. Asawa, oo. Kasi naalala ko din yung si Sir Carbiledo, yung teacher natin. May advice siya dati na may mga pangarap ka na maabot mo lang kapag ka nakuha mo yung tamang partner mo, tamang asawa mo. So, actually, para sa akin pinaka-importanting decision na gagawin mo sa buhay mo, kung sino yung mga pangasawa mo. Si Ate Jay naman, in my case naman, kasi working siya. During pandesal time, at wala pang Barrel Pro, talagang struggling kami. Siya talaga yung working eh. Siya lahat ng bill talaga. Alam ko, nahihirapan siya pero never siya ang hirap naman ng nahirapan na ako na ako. Magbarko ka na lang ulit. Ang lakas pa kumain. Ikaw na ngayon Walang ganun. Walang ganun. Talagang pinakita niya rin sa akin na we're in this together, di ba? Isa sa magandang may share ko sa mga negosyante or startups is when to hire people eh. Parang yun yung minsan struggle mo yun eh. Parang you're so perfectionist o gusto mo maganda yung na ang hirap mo itiwala yung bagay sa ibang tao. For example, kung hindi ako yung gagawa ng ihawan, parang hindi up to my standard. I-gets mo? Diba? Kailangan ako yung gagawa. Or else, pag binigay ko yan sa iba, baka mali, sablay, pangit ang welding, hindi pantay, paling-paling. Yun yung struggle ko noon. Ito naman, if you want to grow as a company, you need people. To help you. Totoo. Diba? Ngayon, ang nag-focus ako is on training. Nag-hire ako na isa, then dalawa. Tinuruan ko sila from the ground up. Ano yung ginawa ko noon? Hindi ko naman sila pinaghawak agad ng welding. Linis muna kayo. So, nag-start ka sa dalawa? Nagsimula ako sa dalawa. Pero yung nag-hire ka na ng dalawa, kumbaga consistent na ba yung income mo noon? Hindi pa. From this business? Yan na naman, no? Isa na namang maano ng mga startups to. Parang ang hirap din mag-hire kasi ang nasa isip mo, paano ko pa sasweldoin itong mga to? Hindi pa consistent yung orders. Paano ko naman bubunuin yung sweldo nila? Paano kung walang order that week? Hindi naman pwede na wala muna kayong sweldo ngayon kasi walang order, di ba? Ako, ganito yung mentality ko lagi eh. Di bali na ako problema sa pera, wag lang yung mga tao ko. Narinig ko na sa iyo dati yan eh. Number one yan. Hindi mo pwede sabihin na wala mo tayong sweldo. Hindi pa pwede. That's additional obligation. Parang ganito lang eh. Kumuha ka ng sasakyan, di ba mas mapupush ka na magtrabaho? Kasi meron kami binabayarang monthly. And the same way sa negosyo, ganun din. Kumuha ka ng dalawa, that's additional responsibility for you. Mas pupursigihin mo na pag-igihan pa para makabenta. Hindi dahil sa sarili mo eh. Para totoo, yung trabaho na binigay mo sa kanila. For sure, meron mga months pa noon na wala ka. Totoo. Basta meron sila. Hindi gawa-gawa lang, hindi pambobola lang sa mga empleyado yun. Pero may mga ganun eh, di ba, na buwan. So, paano ginagawa mo pala para paano mo nalagpasan yun? For sure, ihawan, hindi naman parang isipin ko paano magiging sustaining yung, di ba, yung negosyo. Totoo. So for sure meron kang mga months na mahina. So paano mo nalagpasan 'yun? Actually, very optimistic naman ako kasi
barbecue is embedded na sa mga Filipino eh, 'di ba? Miski growing up naman eh, yan naman talaga ang kahit saan ka pumunta may ihawan, punta ka sa beach may nag-iihaw, 'di ba? Ano yung mga kainan, sizzling, ihawan. So ibig sabihin, part na ng Filipino culture yung grilling. Ngayon, you have to create lang, you have to make a product na appealing sa customer na pagka meron sila ng product na yon, kaya nilang i-produce yung mga nabibili nila sa labas o sa mga restaurant. So ang naging ang time na tag-ulan, struggle yan eh. Kasi walang masyadong pag summer okay kasi may outing, may kainan, maganda mag-ihaw. Pero yung mga time na pasukan, tag-ulan, yun yung mga sinasabi nilang ghost month nga, di ba? Yun ang naman namin nun. Ano ginagawa nyo? Mentality ko naman nun, diretso lang yung gawa nila. Diretso lang, gawa lang sila ng gawa. Kasi So hindi agad walang benta, tanggal mo na empleyado, walang ganun. never ako nagsisanti ng empleyado. Hindi ako yung mga extra on call o ganyan. So meron ka ba diyang empleyado na bagay yung mga day ones mo hanggang ngayon? Hanggang dito pa. Talaga? Almost 7 years na sila. almost 8 years na rin sila dito. Kasama ko pa rin hanggang ngayon. No? Marami Shoutout sila. mo. Tandoy, Romel, June. Ang dami nila, no? Mga kasama ko na simula pa. Although, marami na rin nawala. Pero yung mga OG, Mga core, no? Yung andito pa rin. OG mo. Kasi guys, kung di nyo alam, para sa akin parang ikaw yung pinaka-OG dito sa larangan, dito sa na to eh. Yun ang sabi nila, pero I'm not claiming it eh. Kasi meron kasing thin line between confidence and arrogance eh. Prior to me building, prior to Barrel Pro, bago pa yan, for sure may mga gumawa na niyan. May mga nag-smoke na ng meat. Pero Dito sa Pilipinas, sige. Ayoko naman ilagay ito sa ulo mo. Pero parang ako kasi, ngayon lang ako nakakita talaga ng mga ganun pala kalalaki na kasya 2 buong baka. Yes, oo. Na smoker. Guys, imagine niyo yung ihawan na nagkukwentuhan namin, yung baka hinaisip nyo, ihawan na yung pang isaw-isaw. Hindi, umabot sa 20-footer eh. Ganun kalalaki talaga, mahaba pa sa sasakyan. Kung nakakita kayo ng mga tanker truck na parang panlangis. Ganon. Medyo halos Ganon ganun kalaki, na. oo. So, sino yung mga kliyente na yun? Kumbaga, pwede ka ba magsabi kung sino na yung mga umorder sa'yo ng mga kilalang tao? Actually, yung growth namin, somehow, part lang din kami ng growth nung mga customers namin eh. Sila rin nagsimula sa barrel drum eh. Hanggang sa hindi na kaya ng production nila, nagmalaki na sila. So, pag sabihin, booming yung business nila. Oo. And of course, it's collective effort din. Dahil meron yung Pitmasters Club of the Philippines, no, yung PCP. Shout out PCP. Doon tayo nagtutulungan eh. So, nagsimula yon, very little knowledge ko about smoking meat, sineshare ko doon. Hanggang sa nagkaka-sharing na at lumaki yung community. Nagkaroon sila ng confidence to venture into business. Paglaki nila, nadadami na rin kami. Loyal na rin sila sa'yo. No? Kumbaga, wala nang maliit, palaki ng palaki. That's the challenge ng business eh. Bumili sa'yo one time, that's not impressive. Bumili sa'yo second time, medyo okay. Pero if they're buying your product 3-4 times, repeaters mo na sila, return customers mo nila, then doon ka na mapapawaw. Kung mapabili kita na isang produkto, pero hindi na kita mapaulit, parang medyo sa akin yon, setback sa akin yon. So I need to improve my product. Pero pag napabili kita isang beses, bumili ka pangalawa, pangatlo, pang-apat, ibig sabihin, I'm improving my quality. So you're buying the quality na. Parehas tayo. Ako naman sa amin, syempre magkaiba tayo ng line of business, di ba? Actually, mas mahirap yun sa'yo eh. Kasi ang daming proseso sa akin. Kasi syempre, yung mga sapatos, so kung paano kayo i-market yun. Kaya ganun din sasabi sa mga staff eh. Parang di ako masaya kapag nakabenta tayo ng yung one-time bili lang dun sa customer. That's something na sa mga startups, you're the brand eh. Oo. For example, ang dami namang gumagawa ng ihawan, ang dami nagbebenta ng sapatos. Pero why they opt to buy from you? Because you are the brand. Kilala nila yung owner, generous yung owner, magaling sa communication, 'di ba? Somehow may relationship kayo ng customer. So ganun din. Hindi ang target is not to sell a product eh. Ang target is to connect with your customers. Babalik tayo dun sa una. Pag nasa isip mo lang kumita, you'll never go the extra mile eh. Totoo. Actually, ayun malaking bagay yan sa mga
mga nagisimula. Hindi naman sa linya natin, kahit ano lang, kung ano lang yung bilhin mo, minsan makabenta lang eh. So, ayun yung big no-no talaga para lumaki yung negosyo. Kasi nga siguro ang background ko for 20 years is customer satisfaction, customer service. Yun yung pinaka-foundation ko. Not the product itself eh. Product natin, quality-wise, bebenta siya on its own eh. Pero aside from that, customer satisfaction and customer service. Pwedeng okay yung product mo, pero at the time na kailangan ka nila during yung pagluluto nila, pagka sa business nila, after sales, at hindi ka na nila mahagilap, then yung product mo kahit gaano kaganda yan, hindi pa rin pasado yan. Kailangan yung ikaw mismo supporting your customer. Nakita ko na feature ka ni Ninong Rai, Chito Miranda. Yes. Lately, nakita ko post mo si Mark asawa Villar, ni si Nico Bulzico, Judean Santos. Senator Mark Villar. Actually, maraming artista. Dami, no? Very private lang. Kasi meron din mga malalaking hotels. Soler, Okada. So, kumukuha sa'yo ng... Ano yung pag kumuha sa'yo, isa lang? Maramihan din. Yun. BBM ba, hindi ba? BBM kumuha sa amin. Talaga? Sa Malacanang. Malacanang. Twice, oo. Very private din kasi kami. Hindi namin masyadong pino-front yung kung sino yung bumili sa amin. We're respecting privacy. Unless they gave us the permission to share. And mind you, lahat po ng mga celebrities and personalities na bumili sa amin, lahat yung bayad. Hindi sila yung libre. Ex-deal. Although we are insisting, pero sinasabi nila, no, we believe in your product. We love supporting product like yours, no, small businesses like yours. Talagang in fairness, binabayaran talaga nila. Support local, pero yung local na yung kaya bago natin mindset natin doon no? Yes. Kasi parang dati na share mo sa akin, dami rin gustong, dapat for ano na to, di ba? Export na to, di ba? Yes. Kasi alam naman natin, itong smoking talaga, syempre sa US, sa kanila yun di ba? Tayo, unti-unti, pero lumalaki yung PCP. Sila talaga nagsimula. Kasi nagkakaroon kayo ng mga class, di ba? Yes, sa price point naman, ng mga malalaking smoker doon. That's the biggest, one of the selling point din ng Barrel Pro. If we can produce, or if we can fabricate the same quality, same materials na ginagawa sa ibang bansa, and produce it here, at a much lower price, saan sila bibili? Dito sila bibili. Kung same lang naman ng quality ng welds, same ng quality ng materials, dito, mas mababa na lang na kukuha, na bibili sa atin, they don't have to worry about the shipping pa. Ang baba talaga. Kung ikukumpara mo sa iyo, sobra pa. 20% sobra off. Pa sa talaga? Let's say for example, may mga product na pag nakita ko yung presyo nung pinapagaya nila sa amin, somehow similar nung ganung build, maabot ng 1M, 1.2M. Tapos sa atin, mga less than 200 lang. Pero the quality, yung welding, yung mechanism, lahat, almost the same. Feeling ko, Mark, sobrang busog na busog tong podcast na to eh. Pero ito kasi, tagal natin i-invite to, di ba, Mark? Tapos, muntikan pa hindi matuloy. Ano ko lang, guys, ha? Muntikan pa hindi matuloy kasi kanina nag-message siya. Alaw, cancel na naman tong podcast na to kasi nga, tumaas yung BP niya. Tapos, galing pa siya hospital. Tinanggal ko na. So, may mga turok pa siya kanina. Ito pala, isang tanong. Kailan mo masasabi na okay, na-achieve ko na yung gusto kong ma-achieve? You don't set limitations eh. Ang pag-akyat mo, ang pag-trek mo, ang paglakad mo, hindi naman pwede na pataas lang eh. Ang mundo bilog eh, di ba? You're gaining grounds, no? Ang sa akin, ang success sa akin, if I'm doing something new, bago, di ba? Hindi yung yun at yun lang. For example, simula tayo sa barrel drum, and then griller, naging smokers, and then gumawa tayo ng mga ovens. Ngayon, gumagawa tayo ng mga brick ovens and architectural grills, food trucks, food stalls. So, ibig sabihin, let's say, for example, Pick Up Coffee. Di ba tayo yung gumawa ng food stall ng Pick Up Coffee? Bago sa akin yon. And every time na meron ako na napoproduce at nafafabricate na bago, para sa akin, that's make the journey worthwhile. Hindi yung laki o yung layo, kundi yung natututunan mo, bagong product line mo. Para sa akin, that's So, ito, last na. Diskarte o diploma? Hindi, joke lang. So, yun lang, guys. Thank you sa oras mo. Thank you. Kamusta experience pala? Ako kasi, di ba, unang yung mga 700 Club, daming gustong mag-invite sa akin. Pero ang naisip ko kasi, umaayaw kasi ako. Dami na akong tinanggihan kasi nasa isip ko, baka maiyak lang ako sa interview. Oo. Pero pagka ganito pala yung setting, sa mga business owners dyan, ang sarap kausap. So, thank you sa pag-accept sa invitation. Masaya ako na nagawa natin to.
So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Kung meron kayo din mga business owners na gusto nyo na i-feature namin or may ma-refer kayo, comment nyo lang. At i-comment nyo lang din dito sa video na to kung ano yung mga natutunan nyo. So sana meron kayo natutunan dahil ako marami ako natutunan. So yun lang guys. So ingat, God bless, peace out.